Me? Come on, Come Mama. on. Come on. Come on, Mama. Come on, baby. Take those first steps. Come on. Stand up. Stand up. Come on. Come on. Come on. I know you want to come to me. Come on. Take those steps. Baby's first steps. Come on. Come on. I know you can do it. Come on. Come on. Come on, baby. Baby's first steps. Come on. Come on. I know you Walk, can. Mama. Come on, sweetie. Come on, Mama. Come on. Walk the Come on. Got Mama. There you Come go. First step, baby. Ilang taon ka nung lumakad ka? Siyempre, hindi mo alam, bata ka pa, di ba? Pero pag sinabi ng nanay mo, anak, itong edad na to, diyan ka lumakad, yung batang yan, ganyan-ganyan ang itsura mo na lumakad ka. And you are very excited, di ba? Isipin mo, wow, talaga mama, di ba? Because we want to remember victorious moments. At yung video kanina, mga kapatid, ay hindi makakalakad yung bata kung walang nag-i-encourage sa kanya. Welcome to Unboxing. This is Randy Ramos po. At pag-usapan na naman na isang salita kung anong sinasabi ng Biblia dito. At ang salitang ito ay tinatawag nating edify. To build the inner house. Opo mga kapatid, meron po tayong inner house. Kaya may mga tao po na tila baga malakas pero mahina. May mga taong parang matibay pero iyakin. Di po ba? May mga taong parang okay na okay ang buhay nila, pero sila ay madaling ma-depress. Mga kapatid. Yan pong edify is an English word, pero ang modern word po niyan ay encouragement. Tingnan po natin anong sinasabi ng dictionary sa edify, mga kapatid. Sa dictionary, mga kapatid, ito, no? To improve in moral and religious matters. Opo mga kapatid, importante po yung moral and religious matters. Kasi hindi lang po tayo physical being. Tayo po ay spiritual being din. Kaya hindi lang po tayo kumukuha ng lakas mula sa ibang tao, pero dapat din kumuha tayo ng lakas sa may gawa sa atin. Yan ang Panginoon. Pangalawa, to teach and inspire. There are people who are good in teaching but cannot inspire. May mga tao din na they can inspire but not good in teaching. Ito mga kapatid, pag sinabing edification or encouragement, ang ibig sabihin niyan is nagtuturo ka pero yung tinuturo mo ay gusto mong mailipat sa kanya, lalo pat ito'y maganda. Sa Biblia, sabi rito, to build the inner being by word and prayer. So sa Bible, siya po ay diretso na po. Sabi po dito is word and prayer. Mga kapatid, importante po ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos po ay buhay. No? Kaya kahit na sinong magaling mag-encourage dyan, but if you don't have the Word of God, no, you will not develop or become mature in terms of spiritual and of course in mental and in any area of your life. But if you'll ask me, my meaning is this, to uplift other believers. Opo mga kapatid, mahirap po ang sarili mo lang, ina-uplift mo. Pero malaking impact kapag yung isang ibang tao ang nag-uplift sa'yo o nag-encourage sa'yo. So it's very, very important. Actually mga kapatid, itong talk na to is for church. No? Yung mga tao po sa loob ng church. Pero pwede nyo rin pong magamit sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Let me bring you to a verse found in 1 Thessalonians 5:11. Sabi nito mga kapatid, so encourage each other and help each other grow stronger in faith. That's that you are already growing. Mga kapatid, tingnan niyo po ito Importante pong isipin po natin, no? Bakit po sinabi ni Pablo ito? Kasi mga kapatid, ito pong salitang ito ay nung pong sinabi ni Pablo sa kanyang mga alagad, no, sa kanyang mga kasama sa simbahan, na mahal ka ng Diyos, nagpakamatay ang Diyos sa iyo, ano, at tutulungan ka ng Diyos, at sinabi ni Pablo, so, or in other paraphrase version, ginamit doon therefore. Sinabi niya, so, encourage each other. In other words, mga kapatid, ito po, no, sabi dito, sa sinabi natin, encourage and help, no, sabi ito mga kapatid, is this, inspire, sa encourage, inspire, and lift up. In other words, mga kapatid, sabihin mo, sa kasama mo, ito po, di ba? Paul is talking to his church. Sinasabi ni Pablo, sabihin mo sa kasama mo na nasa kanya si Kristo.
Ang hirap po kasi pag wala sa atin si Kristo eh. Hindi po authentic, hindi po complete ang edification or encouragement kapag ang isang tao o ang isang taong kausap mo ay wala si Kristo. Dapat pong ang taong to ay makilala mo na si Kristo. Upang nang sa ganon, dumaan man siya sa iba't ibang challenge ng buhay, madali mo mapaalala sa kanya na anong kaya niyang gawin. Nakasama si Kristo. Kaya ginamit yung so encourage. So lift up one another. Opo, no? Kasi hirap eh, walang basihan. Kapag sinabi mong, lakasan mo loob mo. Saan mo kukuha yung lakas ng loob mo? Sa sarili mo. No? Sasabihin nila, ikaw ang nagbibigay ng tagumpay sa sarili mo. I don't believe that. Because we are God-made. At kung tayo po'y ginawa ng Diyos, dapat ang inuhugutan natin ng lakas ay ang Panginoon. At itong mga tao sa paligid mo ay dapat pinapaalala sa iyo na kaya mong isang bagay na yan, lalo pat ikaw ay lumalapit sa Panginoon, nagdadasal, no, nagbabasa ng Biblia, pati na isang simbahan. Kaya mo yan. No? At sinabi mga kapatid dito, help. No? Ano ibig sabihin ng help na yan? Show the way. Yan po eh. Yan po yung teach and inspire. Yan po yung encouragement mga kapatid. No? Hindi lang yung, kaya mo yan, pero di mo tinutulungan. Di mo minsan sabihin mo minsan ganito, huwag ka mag-alala, mahal ka ng Diyos, hindi mo tinutulungan. No? May isa akong kaibigan, sabi niya, Brother Randy, may problema ako eh. Sabi ko, anong problema mo? Wala akong pera eh. Sabi ko, mahal ka ng Diyos. Talaga? Oo. Eto, may pera ako dito. Kano ba kailangan mo? Sabi niya, 2,000. May pera ako dito, 150 lang. Sa'yo na lang, huwag mo na bayaran. No? That's my way of encouraging a person. No? Dagdag yan sa 2,000 na gusto mong makuha. It's very important that when we think about encouragement, mga kapatid, ay meron po tayong sinasabi na tama sa isang tao. Lalo pat ang katamaang ito ay galing sa Panginoon, pagkatapos sinasamahan po natin itong mga taong ito upang sila po ay makahantong sa isang mabuting estado ng buhay na naaayon sa kagustuhan ng Panginoon. Sabi dito, each other, mga kapatid, 2 beses binanggit po yung each other. In others, mga kapatid, pag sinabi pong encouragement is accepting one another. Opo, mga kapatid. No? Kaya ikaw, huwag kang mag-inarte dyan na, hindi, kaya ko ito lahat, okay sa akin to. No, 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 no. Kahit pa paano, meron ka ring weakness. Nakikinig sa akin ngayon sa Facebook at sa YouTube. No? May weakness ka din. Kaya lang, mga kapatid, kung minsan, kaya tayo hindi makapag-encourage sa ibang tao because we don't want to accept that we can help people. We don't want to, ako nga, sasabihin ng iba, ako nga, mahina ako eh. Tapos mag-encourage pa ako sa iba. Mga kapatid, kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, kung hindi ka nagdadasal, wala ka sa simbahan, talagang mahina ka. Bakit? Wala kang energy. Saan ka naka-plug in? Sa mundong ito na puro sira? Kaya it's very important that we keep on reading our Bible, we keep on praying, and we attach ourselves to the church. Kasi mga kapatid, kapag wala po, wala tayong hahawakan pag inauga tayo ng mundo. Kaya it's very important to be a part of a church. Ikaw naka-blue nakikinig sa akin, o yung naka-black na nakikinig sa akin, o yung nag-hikab na nakikinig sa akin, part ka na ba ng church? Hindi pa? Join our community. At you'll see that you will not be judged there. Walang huwas ka sa iyo doon kahit ano pang kasalanan mo. Sino ba hindi nagkasala? Lahat tayo nagkasala, di ba? But we are there to encourage one another to live life fully according to the Word of God. No? Sabi dito mga kapatid, grow, mga kapatid. In other words, a process or progress. No? Kapag yung isang tao, ini-encourage mo, hindi mo pinapagalitan. No? Parang, hindi, kaya mo yan. Kasi dati, bobo kasi dati. Pero kaya mo na yan. Hindi po ganun ha. Hindi mo binabalik yan. May ganun tao, di ba? Parang, alam mo, kaya mo yan eh. Kaya lang nung una, tanga ka. Hindi ganun, ano? Pag sinabing encouragement, tinututukan mo yung tao para lumago siya. Hindi lang yung sasabihin mo lang ngayon, okay kayo. Hindi, kakaya mo yan. Ako mga kapatid, I'm a Christian counselor. And most of my counselists are, they consult me about things
But I always check them out, no, sa pinipm ko sila, kamusta ka na, anong nangyari. That is encouragement. Okay? Hindi lang yung, hindi, nakita ko okay na siya. Babantayan mo siya hanggang sa ma-attain niya yung magandang nakalaan sa kanya na bigay ng Panginoon. Sabi, stronger in faith. Ang linaw po stronger in faith. Encourage one another for you to be what? Stronger in faith in the power of the word. Hindi lang sinasabi mo na, kaya mo yan, na malakas ka, ikaw na makapagbibigay ng tagumpay sa sarili mo. Hindi po yun ang usapan kapag Kristiyano ka na. Kapag Kristiyano ka na, kami po mga kapatid meron po kaming sisterhood sa aming Christ Encounter Online. At I tell you mga kapatid, palaging part po kayo ng sisterhood, tsaka sa amin sa Brothers is Kingsmen. Makikita niyo po doon, we don't judge you. Whatever you want to say, we don't judge you. But we present to you the Word of God, what He wants you to do. We allow the Word of God to encourage you. Because if we will just encourage you by our own means, kung alam lang namin mga kapatid, ay sasabihin ko po sa inyo, wala pong mararating yung encouragement namin. Sabi rito, encourage one another, no, by the Word of God. Paano ka makakapag-encourage? Hindi ka naman babasa ng salita. Bakit ba ganun? Bakit kailangan ng pundasyon salita ng Diyos? Kasi mga kapatid, unang-una, the Word of God is perfect. The Word of God wants you to be good. The Word of God or God Himself created you. So wala ka talagang pupuntahang iba kundi yung Word of God. So if what comes out of your mouth is what the Word of God is saying, then that words, no, yung salitang yan ay buhay. Kaya kung may mga tao na mamamatay na, no, sa kanilang mga pangarap, you tell them about Jesus. And then you want to help them to reach that point together with to reach the point where Jesus wants them to be, but you need to walk along them. Di ba mga kapatid, tayo po, mga Kristiyano, ang problema tayo, patakakayanan natin because the Holy Spirit is with us, the Parakletos, the one who walk beside us. And we are encouraged to walk also beside a person who's experiencing discouragement. No? Importante, but just as you are already doing. In others mga kapatid, ito sinasabi dito, no? Emphasis on the good. Yung po encouragement Ang encouragement mga kapatid ay sinasabi mo yung tama niya nang nagawa. Di po ba? May isa akong kaibigan sabi niya, Brother Randy, alam mo, yung aking dating partner, hiwalay na naman kami, nakakalungkot na, ayoko na talaga mag-partner. Ang sabi ko sa kanya, marunong ka magmahal. O hindi pala, ito sabi sa kanya, nakakapagmahal ka, hindi marunong magmahal. Nakakapagmahal ka, kaya lang, hindi tama yung pagmamahal mo. Pero ang maganda sa'yo, nakakapagmahal ka. May mga tao hindi marunong magmahal. Ikaw kaya mo magmahal. At sabi niya, turuan mo ko, Brother Randy, sige, guide kita. No? Hanggang sa matuto ka magmahal ng tao. At mga kapatid, may asawa na po siya nung nakita kami. Opo, at maganda po ang buhay niya. So, importante po sa encouragement, hanapin mo muna yung mga nagawa niya ng tama. Di po ba? You may read your Bible, pray a lot, but if you are not part of the church, your spiritual growth will remain stale. Importante po yung faith natin No? Kasi kahit sino magsabi dyan na tao na kaya mo yan, kaya mo to, saan na kinukuha yung sinasabi nila? But when you're part of a church, you are being showered by the Word of God. And the Word of God is alive because it's alive, it will give you life. And the Bible says that the Word of God is the way, the truth, and the life. So, importante po. Kung gusto mo magkaroon o makaranas ng true encouragement, be part of a church. Bakit gano'n, Brother Randy, naging part ako ng church, parang hindi ako nag-grow. Hindi ko sila pwedeng masgahan. But if you want, be a part of our church. And experience, mga kapatid, true encouragement. Sabi po sa 1 Corinthians 10:23, someone may say, I'm allowed to do anything, but not everything is helpful. I'm allowed to do anything, but not everything encourages growth. Mga kapatid, ito pong sinabi, I'm allowed to do anything. Sinabi mga kapatid dito, yung importansya ng free will. Pwede ka naman, di ba? Pwede ka pwedeng pigil-pigilin.
Kaya nga ngayon, yung mga tao, nagluluwagan na yung, minsan, kahit sabihin mong GCQ, yung mga tao parang walang COVID-19 Di ba mga kapatid? No? Kailangan din kasing respetuhin natin yung free will ng mga tao. Hindi pwedeng pigil dito, pigil doon, pigil dito, pigil doon. Hindi pwede yun. Kung minsan nga po, pinapayagan tayo ng Panginoon na dumaan sa mga bagay na hindi maganda, na hindi naman siya nagbigay, pinayagan lang niya yun. Upang maranasan natin yung ating ginawa. Opo mga kapatid, ako nga pag sinabihan ako, may po isa po akong member, nakikipag-live-in po siya. No? Sabi sa kanya, sabi niya, bro, nakikipag-live-in ako, mahal ko pa yung partner ko Pero gusto kong mag-serve sa church. Sabi ko sa kanya, you listen to my teachings. No? You listen to the teachings of the Lord, no? Because I do give teachings according to the Word of God. And then it's between you and God. Between you and God. Hindi kita huhusgahan. Hindi kita mapapakailaman sa buhay mo. But what I can say, what I can do, is to present to you the Word of God. And it's between you and God. Kasi pag ako nagbigay sa iyo ng mga ganito, ganyan, pinigil kita, sasabihin mo sa akin, pakialamero ako, number 1. Pangalawa, sasabihin mo sa akin, Brother Randy, di pala effective So I tend to give you the teaching of the Lord. Then, mga kapatid, then you'll see if it's strong or not. For me, that's encouragement. Ito, mga kapatid, ito sinasabi rito. No? Sabi rito, but not everything is helpful, but not everything encourages growth. See, ang linaw po. Ang linaw po. Inuulit ko po, ang encouragement po ay hindi sinasakal yung tao. Kahit na brother natin, masama ginagawa. Pag may mga masamang ginagawa, pwedeng pagsabihan, pero wag pagalitan. Kasi pag pinagalitan mo, lilipad na yan, hindi na magbabago yan. Lalo magre-rebelde yan. No? Kaya sinabi, mga kapatid, if you want to encourage a person, sabihin mo sa kanya yung mali niya, pero sabihin mo, mahal mo siya. Sabihin mo, hindi kita tinataboy. Sinasabi ko lang yung mali mo. Pero hindi ibig sabihin hindi kita tutulungan. Pero pag gumagawa ka ng masama, hindi kita matutulungan lamang kita pag gumawa ka ng mabuti, na siyang pag-usapan natin. Importante po, yan pong encouragement. Sabi ng kaibigan ko nga nakipag-live-in, alam mo, Brother Randy, nakakatuwa ka. Yung mga pastor nakausap ko, hinusgahan ako Pinalayas ako sa church. Hindi ako pwede mag-serve. Pero sa iyo, sa grupo mo, tinanggap mo ako. Nagbago po siya. Nakasal po sila ng kalibin niya. Kasi mga kapatid, ako po ay nagkakasala din Ba't ako binibigyan ng Diyos ng ganitong kapangyarihan na makaproclaim ng word niya? Pwede niya sabihin na, hindi ka na pwede, Brother Randy. Hindi na pwede, nagkasala ka kanina. Diba? But God encouraged me. This encouragement from the Lord, tells me that I can change. Hindi ko po naaabuso ang pagmamahal ng Diyos. At hindi mo kayang abusuhin yung mga taong nagtitiwala sa iyo. Yung mga taong nakatingin sa pagbabago mo. Mahirap abusuhin sila. At pag naabuso mo sila, lalo kang malulugmok sa mga nag-i-encourage ngayon, mga kapatid. Yan po ang ibig kong sabihin. Yan po ang ibig kong sabihin. Life-giving. Kapag ang tao'y nagkamali, bigyan ng katuruan ng buhay. Huwag pagalitan. May isang kaibigan Sabi niya, yung anak ko lalayas na Sabi ko, bakit? Nabuntis Okay, so ang ginawa mo? Pinalayas ko para matuto siya. Tama ba yun? Palayasin mo yung anak mong nagkamali. May isang kaibigan sabi niya, alam mo yung anak ko, ganun din. Pero sabi ko sa anak ko, anak, nabuntis ka na, wala tayong magagawa. Pero pag gusto mong magbago, andito ang tatay mo. That is God. That's how God encourages us. That's the very reason we wake up in the morning. As God is telling us, magbabago ka pa. Kaya kagising ngayong araw na to. Kung di ka na magbabago, hindi ka na bubuhay ng Diyos. Di ba mga kapatid? Di po ba? Kaya, tingnan po natin. Give them freedom. Huwag pigilin. Pag pinigil mo naman kasi, at nasa edad na rin, tatakas din
parang alimango. Nag-alaga po ko ng alimango nung araw. Eh, yung mga alimango po pala, pag bilog ang buwan, gusto pumunta ng dagat, talaga po may butas-butas dun sa may, yung nilagay namin ng kulungan sila, binutas yung lupa, makapunta lang sa dagat. Ganyan po yung mga tao, mga kapatid. Kapag lagi mo silang pinipigil, lalo silang, gigil na gigil gawin ng mga bagay. Pero pag dito sinabi mo, anak, pare, member ko, mali yung ginagawa mo. Pero ayaw kitang husgahan. At kung gusto mo ng katamaan, dito lang ako. Matatama natin yan at mas maging maganda buhay mo. That is lighter. Kaya sabihin mo na, hindi ka magbabago. Masama yung ginagawa mo. Hindi ka pupunta ng Espiritu Santo pag ganyan ka. Naku, ang hirap po yata ng mga kapatid. Di po ba? Wala pong encouragement doon. When all the people around you dies, you will die together with them. When all the people around you dies, you will die together with them. Kaya kung halimbawa, yung mga tao sa paligid mo, wala kang ginawa, kundi sabihan, pagalitan, ganun, brother, natin, tinatama ko lang naman yung mga anak ko, masama ba yun? Oo, pero may proseso ng pagtatama. May paraan ng pagtatama. Di po ba, mga kapatid? At kung gusto mo matutunan yan, you can approach me, you can PM me, and I tell you, wala kang babayaran sa counseling. Matuturuan pa kita. Hindi po pwede pag may nagkamali, taklesa ka, sasabihin mo agad, palpa ka talaga. Ano po yung advertisement? Yung advertisement ng isang tatay, umuwi yung anak, gabi na. Pag upo ng anak sa kainan, pinagalitan ng tatay, agad. At yung lamesa, humahaba ng lumahaba, palayo sa tatay. Mga kapatid, yung mga bata po, o kasi sino mang kilala natin, may encourage magbago. Hindi dahil para mabait tayo sa kanila dahil mali yung ginagawa nila. Hindi po. Tanggapin natin sila at sabihin natin, handa akong tumulong. Baka kailangan mo na. Baka masawa ka dyan, andito pa rin ako. Yan po mga kapatid, yung encouragement at sinasabi ko. Sabi ito mga kapatid, Romans 14 verse 19. So let's try as hard as we can to do what will bring peace. Let's do whatever will help each other. Grow stronger in faith. Sabi ito, let's try as hard as we can. Ang hirap, di ba? Nakita mo yung tao, nagkasala, umulit na naman. Ang hirap naman i-encourage magbago niyan. Wala nang pupuntahan yan. Masamang tao na yan. Parang tayo din po Nagsisi kanina, nagkasala kanina. Nagsisi kanina, nagkasala kahapon. O whatever. Nagkakasala. Ang Panginoon naman, laging binubuhay tayo. Binibigay tayo ng pagkakataon. Minsan nga, binibless. Meron pang blessing sa buhay natin. O magaganda nga sa buhay. Bakit? So, God is encouraging us to change. And the same thing with people. Gusto mo magbago yung mga taong yan. Huwag mong pagsisigawan. Huwag mong i-chismis. Huwag mong sakalin. Lapitan mo. Kausapin mo. Kung anong terms mo. At sabihin mo lagi, bukas ang pintuan ko para sa iyo. Magbabago po yan, mga kapatid. Magbabago po. No? Sabi ng isang kaibigan ko, alam mo, Brother Randy, dati, taklesa ako Kaya wala akong kaibigan Saan ko magsalita? Kaibigan ko sila pag nilibre ko sila. Pero pagka hindi ko sila nilibre, wala akong pera, hindi nag-a-attend hindi pumupunta. Because you don't know how to encourage people. You need to encourage people. Sabi nga nila, it's better to love than to be right. Yan po mga kapatid, no? Never lose hope. Kung talagang encourager ka, hindi ka nawawalan ng pag-asa. Isa pong kaibigan, no, nagli-live-in siya. Sabi ko sa kanya, hiwalayan mo yung boyfriend mo. Hiniwalayan po niya. Tapos sabi niya, nalulungkot ako. Hiniwalayan ko yung boyfriend ko. Sabi ko, I will pray for you. Pag-pray kita. Pinag-pray ko po siya, mga kapatid. At sabi niya, magkakabalik pa ba kami ng boyfriend ko? Sabi ko, oo, pinag-pray ko din yon. Maayos ang pagbabalikan niyo dapat. Ano yung mga kapatid, ngayon po, hindi siya wala ng pag-asa. At ginagawa niya yung best niya. At yung boyfriend niya ginagawa rin yung best. At nag-iipon po sila para magpakasal. Mga kapatid. At kung di pa pwede magpakasal, sila po ay nag-uusap-usap pa din. Hindi sila nag-iiwanan. Sabi ko, yan ang tama. Sabi niya, pag ganun, Brother Randy, may peace ako kahit malayo ako sa kanya. Because God is with you. God is encouraging you to do what is right. Kaya mga kapatid, no? Yun po sinasabi ng Panginoon sa atin. Sabi dito, what will bring peace? Importante po. Importante.
Ang encouragement ay hindi yung, kaya ako sinasabi sa iyo para umukay ang buhay mo. Sa ko pang masama ngayon? Hindi po yun. Mahinahon, kinakausap, nakikipag-deal para makabalik siya sa tamang landas. Sabi, whatever will help each other. Ang ganda po, di ba? Kaya ako mga kapatid, kapag ako'y may isang kinakausap na nagkasala, like ko sinasabi, tulungan mo ako, tutulungan kita. Tulungan mo akong mapaunawa ko sa iyo ang Diyos. At matutulungan kita na makamit mo yung pangako ng Diyos sa buhay mo. Opo mga kapatid, ito, will bring peace, embracing differences. Di po ba? That is encouragement. Embracing differences. May member po ako, talagang, kung makapagsalita, talagang mataras. Sabi niya, bro, di ka nagagalit sa akin. Ganito ka magsalita. Sabi ko, ba't ako magagalit sa'yo? Ganyan ka talaga. Di ba? May isa ako kaibigan, sabi niya, Brother Randy, buntis na ako. Di ka ba galit sa akin? Baka sermonan mo ako, kinakausap lang kita kasi wala akong makausap. Sabi ko, anong gagawin ko? Buntis ka na. Pag-usapan natin yung forward mo, yung future mo. Paano maayos ang lahat ng yan? You need to embrace people. At because they committed mistake, you throw them away. You need to embrace people. Magkakaiba po tayo mga kapatid, no? Sabi dito, so whatever will help each other, looking at the weakness, no, to lift up. Tingnan mo ang kahinaan ng isang tao, hindi para i-down siya. Isa akong kaibigan, sabi niya, Brother Randy, alam mo, ako addict ng pornography. Sabi nung kausap kong na pastor, pari yata o pastor, basta isang religious person, sabi niya, you'll go to hell. Sinabihan siya. Sabi niya sa akin, bro, will I go to hell when I watch pornographic material? Sabi ko sa kanya, ganito. Una, hindi kita hinuhusgahan. Hindi ko alam saan galing ang addiction mo. Pero kung nakakatulong ba sa buhay mo to? Na pag tumiting ka sa babae ay malaswa. Nakakatulong ba sa'yo? Kung hindi nakakatulong to, handa akong tumulong. Para yung anong pinagdadaanan mo, kasi ang addiction ng pornography, hindi lang po yan last eh. Meron pong pinanggalingan yan. Sabi nung kaibigan ko sa abroad, sabi niya, kaya ako na-addict sa pornography, ako talaga'y nauhaw sa piling ng asawa ko. So, kauhawan ang kulang. Hindi po basta last lang, no? May pinanggalingan. And you are able to you are encouraging that person if you are able to tell that person the source of that sin. And that is encouragement. And then letting that person walk with you, no, as you walk away from that sin. Opo mga kapatid, no? Yung po importante, grow stronger in faith. To know and love God all the more. Yan ang encouragement. Mahal ka ng Diyos. Nakita niya nagkamali ka, pero buhay ka pa ngayon. Alam ng Diyos ang pinanggalingan mo, siyang may gawa sa iyo. Pero eto, kausap tayo, tatanggapin ka niya. Yan po ang encouragement mga kapatid. No? Kahit sa ibang tao, pwede mo sabihin yun. No? Maski tatay ka, tay, galit ka ba sa akin? Kung galit ako sa iyo, wala ka na sa bahay ko. Di ba? The same thing here. They need to know who God is. Because a person who believes in God, a person who put his trust upon the Lord, nobody can put down that person. Hindi na siya pwedeng bumagsak. Siya po'y nakasandal kay Kristo na hindi magigiba. Encourage and help when given in the foundation of God's word is beneficial to both our faith and moral. Kung ang pundasyon ng ating encouragement ay salita ng Diyos, matibay, tumatagal, effective. Pero pag ang ating pundasyon ay galing sa ating emosyon, no? Hindi na po encouragement yan, mga kapatid, no? Yan po, baka mamaya mapagalitan mo na lamang. So, help and encourage when given in the foundation of God's word is beneficial to both faith and moral. Hindi lang po sila nagbago, sila po ay nagkaroon ng pag-asa. Kaya mga kapatid, would you like to pray with me? Let's pray. God, just as your words have formed my concept of who am I
as a believer. So let my words frame the destinies of those around me. Keep me from the tactlessness of words, the hurtful joke, and the insensitivity to the people around me. Let my words be a fountain of life for many. In Jesus' name, amen. Mga kapatid, sana po ay nakatulong po sa inyo itong presentation na to. At kung may nangangailangan po ng presentation na to, mga kapatid, inyo lang pong ipadala. Wala po akong makakatulong po sa inyo to. This is Randy Ramos, proclaiming the word, claiming the lost. Yahweh bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious. And be gracious to you. Yahweh lift up His countenance, turn His face toward you and give you peace, and give you peace, and give you peace. יברכך יהוה וישמרך, יאר יהוה פניו אליך ויחונקה, יישא יהוה פניו אליך וישם לך, וישם לך שלום, וישם לך, וישם לך שלום, וישם לך שלום. יברכך יהוה וישמרך, יאר יהוה פניו אליך, יישא יהוה פניו אליך וישם לך, וישם לך שלום, וישם לך, וישם לך שלום, וישם לך Yahweh bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious, and be gracious to you.
God will lift up his countenance and turn his face toward you and give you peace and give